Gandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer, at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman po ay maglo-lubricate po ako ng mga siding hinges po ng 10-wheeler. Itong siding hinges po ay kailangan po na lubricate to dahil pag hindi po na lubricate to ay mag-i-stack up po yung iba or madideform yung mga hinges. So kailangan pong kahit papaano ay ilo-lubricate po natin to. So pag minsan po yung iba nababaluktot at yung iba naman po ay lumiliit na po yung diameter ng pinakarad niya. So hanggang sa kakalog-kalog na po. Ayan po mga kailangan po siyang anuhan. So mayroon po akong kasama dito na dinemo ko rin po siya para matuto po siyang mag-lubricate ng mga hinges ng 10-wheelers. Kasi hindi rin po niya kabisado itong simpleng trabaho na to kasi nasanay po siya sa mga repair, pero yung preventive po ay hindi pa niya masyadong nakakasanayan. So ayan po, kaya mayroon po siyang mga langis-langis. So ipapakita ko lang po sa inyo para kung paano po i-prevent yung mga hinges. Dito po natin na bugahan po sa gap. Yan, yung mga gap po na yan. Katulad din po to sa mga pintuan ng sasakyan. So pag minsan po stack up po siya o kaya maingay, so ganyan lang po ang lubricate po ng mga hinges. Lahat po ng mga nagmo-move kailangan po siyang isprayan po ng langis. Kasi pag hindi po nagalaw to, pag nag-steading na nakalock, so yung loob po ay papasukin po siya ng ulan, tubig ulan. Maaring ma-stack up po siya hanggang sa masira siya. Kung napapansin nyo po, itong iba medyo deform na po siya, baluktot na. So ganyan po yung hindi po nalulubricate. So kung may langis po yan, kahit papaano dudulas-dulas lang po siya, madali po siyang mag-move. So kapag matigas po yan, pwedeng mabibend po yung pinakarad nito. Basta lahat po ng mga nagmo-move na mechanical parts, kailangan po yan ng mga lubrication.
So ang pagpiprevent po nito ay napakahalaga po kasi bago po lumaki yung problema ay matagal na patagal po kasi napiprevent po natin ang langis. So masisira man po siya matagal po na panahon, hindi katulad ng wala siyang langis or hindi natin po napiprevent. So pag nasira po siya talagang malakihan po yung gagawin. At saka yung may pagkakaiba po ng walang langis at saka yung mayroon, napakadali pong i-move yung handle. Katulad nito kung maganit po or may kalawang siya, napakahirap po galawin to. Pero pag may lubrication po, suwabing-suwabe po siya. So pag napasukan po kasi ng ulan yan ay kung wala po siyang langis, madali po siyang magkaroon ng kalawang. Hindi katulad po ng may langis, yung tubig po ay hindi po masyadong makakapag stay sa loob dahil mayroon po siyang nagbablock po na langis sa loob. So yung tubig po ay hindi po masyadong nakakasuot sa loob dahil naharangan po ng langis. So kapag wala pong langis, so yung tubig po tuloy-tuloy lang po sa loob. So babalutin po niya ng kalawang yung bakal pag hindi po natuyo. So hanggang po hindi mo kayang galawin yung hinges na yan.